Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at tunay na napakabuti at napakadakila po ng ating Panginoon. Karapat-dapat po siya na papurihan at karapat-dapat po siya na sambahin. Okay, dadako po tayo sa ating pong pag-aaral na kung saan ay matatagpuan po natin ito sa awit 50:15. Psalms 50 verse 15. Sabi po dito, kung ako ay may bagabag, ako lagi ang tatawagin, kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, pinupuri at dinadakila ka namin, Panginoon. Karapat-dapat ka na sambahin, karapat-dapat ka na bigyan ng mataas ng papuri, O Diyos. Lord God, anuman po na nakikita mo, nakarumihan sa aming mga puso, iyo nga pong pakalinisin, O Diyos, upang maging karapat-dapat sa paglapit sa inyo, Panginoon. At ang aking panalangin, O God, patuloy po na abutin mo yung bawat kapatiran namin na nasa iba't ibang sangay namin, nakadaop palad namin, Panginoon, sa gawain ito. Pagkaisahin mo kami, Ama, sa isang espiritu at isang pananampalataya na ikaw, O Diyos, ang aming mapapurihan at maitaas, O God. Salamat nga po. Itago niyo ako sa inyong likuran at hayaan, O Diyos, na kayo ang magturo, ang banal na espiritu ang magturo sa iyong mga anak. Salamat nga po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol po doon sa, sabi nga po, humanap tayo o hanapin natin ang ating Panginoon at kailangan no natin humiling ng tulong sa Diyos na po. Kung makikita po natin sa talata pong ito po ay sulat ni Haring David na kung saan ay gusto niya na patuloy na mapupurihan, madakila at masamba ang ating Panginoong Diyos. No, na sa kabila, di ba, yung sa chapter 51, na sa kabila na si David ay nagkaroon ng malalim na kasalanan, no, yung malala na kasalanan. Pero salamat sa Panginoon kasi laging ipinanalangin ni David na huwag alisin sa kanya yung Espiritu ng Diyos, no po, yung kagalakan ng kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. Ngayon din po, sa 50, ito po ay nagpagsasalaysay na kung saan hinihimok tayo na mataas na papuri, na magpuri sa ating Panginoong Diyos. Yung mataas na antas ng pagsamba natin sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, kailangan natin laging saliksikin, laging hanapin ang ating Panginoon upang patuloy na siya po ay mabigyan ng kapurihan. No po? Hanapin ng Diyos sa panahon na tayo po ay mayroong mga pinagdadaanan sa buhay. Normal na po yan. Pag wala kang pinagdaanan sa buhay, pag wala tayong pinagdadaanan na mabigat sa buhay, parang lang ng pananampalataya natin. Parang thrill, hindi siya ganun ka, hindi siya ganun ka challenging na paglilingkod. Pero pag marami tayong mga pagsubok, ay nakakaranas talaga tayo ng mga paglilingkod na sobrang lapit sa ating pong Panginoong Diyos na po. At ngayon po ay mayroon ho dito, hindi ako lalayo sa talata pong ito, mayroon po dito 3 bagay na napakahalaga na kung saan ay sinabi ni Haring David para matuto tayo na sumamba sa ating Panginoong Diyos, yung pagtunay na pagpupuri at pagsamba natin sa Panginoon. No po, ngayon, ang sabi po dito, patuloy na hanapin natin ang Panginoon. At sabi nga, kumiling tayo sa Diyos ng habag, ng biyaya, ng awa. Di ba? Yun lang yung gampanin natin bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Yung magtiwala sa ating dakilang Diyos. Okay, dako na po tayo sa pag-aaral. Sabi po dito sa talatang 15, kung ako ay may bagabag, ako lagi ang tatawagin. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, kung kayo ay may bagabag, lagi akong tatawagin. Ano po yun sa ibang translation po? Doon po sa King James, sabi niya, na
sa English kasi ang ganda kasi ang nakalagay po doon, call upon me. Di ba na anumang sitwasyon, kung sabi nga po, kung tayo po ay mayroong suliranin, may mga pagsubok sa buhay, ang number one na dapat talaga nating gawin, yung tumawag sa ating Panginoong Diyos. Yung tumawag at patuloy na lumapit sa kapangyarihan, patuloy na lumapit sa ating dakilang Diyos na kung saan siya yung Diyos na lagi nating kaagapay at kasama. Sabi nga po doon sa Jeremiah 33:3, Jeremiah 33:3, sabi niya pong ganyan, kung tatawag ka, Jeremiah 33 verse 3. Sobrang na ano po ako dito sa ng Panginoon. Na ang sabi niya, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga at hindi mo maunawaan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos ng Israel. Ibig ko sabihin, ang naisin ng Panginoon, matuto tayo na tumawag sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi dito, kung tayo, sabi niya, call upon me. Na tumawag tayo sa Panginoon sa panahon ng ating po mga pinagdadaanan. Sabi nga nito, kung kayo may bagabag, ako ang laging tawagin. Di ba ang Panginoong Diyos? Lagi ho tayo, yun yung number one. Kailangan po natin na laging tumawag sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sabi po dito sa Jeremiah, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na kung saan ay mahiwaga o hindi natin nauunawaan. Ganun ho kabuti ang Panginoon na sa buhay po natin, kailangan talaga natin yung laging tumawag, laging sa pamamagitan ng panalangin. Hindi yung pagtawag na, hoy, halika dito, hindi ganun. Kundi magkaroon tayo na highest respect doon ho sa Diyos na ating pong pinananampalatayanan. Di ho ba minsan may mga pagkakataon na bilang tao, pag paulit-ulit na tinatawag mo, di ba minsan naiinis, pero sa Panginoon yun po ang lambing mo. Sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pakikipag-usap mo sa Panginoon, lalo po nalilip up yung relationship mo, yung pananampalataya mo sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Di ba sabi sa Jeremiah, lagi kang tumawag. Kung tatawag tayo sa Diyos, walang pasubali. Kundi ang sabi ng Panginoon, kung tatawag ka, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo maunawaan. Di ba, basta tayo po, pagka tayo po ay mayroong mga pinagdadaanan na parang ang salimuot, napakahirap, hindi mo maintindihan. Ang isang step lang ho, tumawag sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Yun po yung sa Jeremiah 33 verse 3. Mayroon pa ako sinabi dito po sa Book of Psalms 86 na panawagan din po ng Panginoon na bilang paanyaya ng Panginoon na kailangan mong tumawag lagi sa ating Panginoong Diyos. Anumang sitwasyon, yung pagdaanan mo ng inyong buhay, panalangin ang kailangan mo. Yung pagtawag, mas natutuwa ang Panginoon dun sa puso natin na matuto tayo, marunong tayo maglambing sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. No po, laging tumawag sa Panginoon. Okay, sabi po dito sa 86 verse 5. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay nananatili. Di ba? Ito yung paghingi natin ng tawad sa Panginoon, ano man yung nagagawa natin. Kailangan lagi tayo tumatawag sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. No? Okay? Sabi po sa pangalawa, dito po sa pinag-aaralan natin sa verse 15, letter B, sabi niya, kayo'y aking ililigtas. Ano po yung promise ng ano po yung pangako ng Panginoon? No po, ang pangako po ng Diyos, yun po yung number one, the promise of God. Ito po yung sabi niya, I will deliver thee. Di ho ba yung ililigtas? Tama ba? Ililigtas
ika'y aking ililigtas. Pag lagi ho tayo na tumatawag sa Panginoon, nananalangin sa Diyos, lalong nare-refresh po yung relasyon natin sa Panginoon. Sabi ng Lord, kapag tayo po, ito yung pangako niya. Sabi niya, the more na doon, kasi po yung sa trouble, di ba sabi niya, call upon me in time of trouble. Sabi ng Lord, sabi niya ganyan, yung promise niya, I will deliver thee. Na ibig sabihin ng Panginoon, tutulungan kita, ililigtas kita sa mga pagsubok na nararanasan mong yan. Yan yung pangako ng Panginoon. Minsan kasi kaya hindi tayo nagiging matagumpay kasi nawawalan po tayo una ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Nagagawin ba talaga to ng Panginoon? Kailangan po natin magkaroon tayo ng malalim na pagkakilala at pananampalataya sa Diyos. Kahit anong sitwasyon yung pagdaanan natin, alam po natin na may Diyos na may hawak sa ating pong mga kamay, na hindi po tayo bibitawan ng ating Panginoon. No po, sabi niya nga po doon sa Mateo 11:28, di ba? Ang sabi ng Lord, lumapit kayo sa akin, kayong lakat na bibigatan, napapagal at nabibigatan lubha, at kayo'y pagpapahingahin ko. Yan yung napakagandang pangako ng Panginoon, na hindi ho niya tayo pababayaan dun sa panahon na nararanasan natin yung mga pagsubok sa ating pong mga buhay. Kailangan lang po natin na manalangin, dumalangin, dumulog sa Panginoon anumang sitwasyon ng ating pong mga buhay. Kasi wala ho tayong magagawa sa sariling lakas po natin. Kaya sabi ng Lord, lumapit ho tayo sa Panginoon, tayong lahat na nabibigatan, napapagal, dahil ang Diyos o sa presensya ng Panginoon ay mayroon pong kapahingakan. No po, mayroon pa pong sinabi doon po sa 1 Peter chapter 5 verse 7 na cast your all burdens. No ho, ibigay natin sa Panginoon, wag nating karguhin, wag nating buhatin, magsulo. Isipin ho natin na kasama natin ng Panginoon dun po sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, kasama po natin ang Diyos. Ang Diyos po ang nangako na ipagsasanggalang o ibig sabihin ililigtas tayo ng Panginoon. Anumang sitwasyon yung ating pong mga pagdaanan. Pag ang Diyos po nangako, totoo at tunay. Okay, mayroon nga po doon sa 2 Samuel chapter 22 verse 2 to 3. Pangako po yun ng Diyos kay Samuel nang sabi niya, tumawag ka sa akin, hindi kita pababayaan, ililigtas kita sa mga taong yaan. Ganun ho katindi mangako ang Diyos sa kanya pong mga anak. Kailangan lang po natin na magtiwala at manampalataya. Hindi ho yung popcorn na pananampalataya natin na gumaganon lang. No ho, kundi kailangan po intact. Kailangan po naka-tune in lagi sa ating Panginoong Diyos. Anumang sitwasyon ng ating po mga buhay. No po yung pangatlo, sabi niya dito sa 50 verse 15, letter C, ako'y inyong pupurihin. Ibig ko sabihin, yung pangatlo, kapag naranasan mo yung katapatan ng Diyos, kapag naranasan mo yung panahon na ikaw ay nasa kagipitan, i-glorify mo pa rin po ang Lord. No ho, kasi sabi ho dito sa pangatlo, glorify God. No ho, na kailangan maluwalhati mo ang Diyos anuman yung sitwasyon na pagdaanan mo, anumang sitwasyon na kinalalagyan mo. Dapat hindi nagbabago yung ating pagkakilala, yung ating relasyon sa Panginoon. Yung paglilingkod natin, wag modi-modi na pagka nakatanggap ka ng pagpapala, pag nakatanggap ka ng pagpapala, mag-iinit ka sa paglilingkod. Pero pagka may pagsubok, yun, tamlay ka naman, hindi ganun. Kailangan bilang isang mananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon, once na tumawag ka sa Panginoon, nanalig ka sa Panginoon, nanalangin ka sa Diyos, alam mo na tutulungan at hindi ka pababayaan ng Panginoon. Dahil ang pangako po ng Panginoon, ililigtas ka niya sa mga pagsubok na yan. No po, mayroon pa sinabi sa 2 Peter chapter 1 verse 21 ata. Kung hindi ako namamali, nang sabi po doon, at alam ng Panginoon kung paano niya ililigtas yung kanyang mga anak sa pagsubok.
Di ba, minsan tayo, dumarating tayo dun sa punto na pagka mayroon tayong pagsubok, hindi natin kayang i-glorify, hindi natin kayang parangalan, hindi natin kayang maluwalhati ang Diyos. No po, naalala ko tuloy yung isang kabats ko doon sa CPI, Church Planting Institute, na taga Cebu. Sabi niya ganyan, sabi daw nung anak niya, paano natin mapapasalamatan ng Diyos kung lubog ang ating bahay, pati bahay sambahan niya? Paano natin siya mapapapurihan kung lubog yung ating bahay at wala tayong makain? Ang sagot daw ng pastor, anak, anumang sitwasyon, kasama natin ang Diyos. Sa bahang ito, sa mga pagsubok na to, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo pababayaan. Di ba minsan, ang hirap magpalakas ng pananampalataya ng tao na kung saan nandoon sa sitwasyon na yon. Madali sa atin sabihin na hindi tayo pababayaan ng Diyos, madali sa atin sabihin na kaya mo yan, pero pag nandun ka sa sitwasyon na yon, nagkakaroon tayo minsan ng pag-aalinlangan. Pero mga mahal kong kapatid, kung totoo at tunay na nananalig ka sa Panginoon, mapanghahawakan mo yung pangako ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 14:30 ata, na ang sabi niyang ganyan, 11:30, 40. Kung hindi, sabi ng Panginoon, kung mananalig ka sa Panginoon, makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. John 11:40. Di ba? Kailangan nun natin manalig sa Panginoon at anumang sitwasyon, kailangan mo pong i-glorify ang Lord. Di ba sabi nga ni Job doon sa asawa niya? Sabi kasi nung asawa ni Job, sa Job chapter 1 verse 10. Sabi niya, sumpain mo na kasi ang Diyos mong yan na mamatay ka na. Ang sagot ho ni Job ay ganito, sa kaginawahan lang ba pasasalamatan mo ang Diyos? Isang tanong din po yun sa bawat isa sa atin. Pag tayo po ba ay malakas, wala nararamdaman sa physical na katawan natin, doon lang ba natin kayang pasalamatan ng Panginoon? Pero pag nandun po tayo sa sitwasyon na mayroon ho tayong karamdaman, wala ho tayong mga pangangailangan natin, sobra-sobra yung mga pangangailangan natin, di na natin alam kung paano ito pupunuan o tutugunan. Pero mga mahal kong kapatid, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, glorify God in times of trouble. Papurihan po natin ang Panginoon sa panahon ng mga pagsubok. Papurihan po natin ang Panginoon sa panahon ng kawalan. Papurihan po natin ang Diyos sa panahon na tayo po ay nasa kasaganaan. Hindi po dapat nagbabago yung relasyon, yung kaugnayan natin sa ating Panginoong Diyos. Ang totoong mananampalataya at totoong sumasamba sa Panginoon, sabi nga, maglingkod tayo sa Panginoon no matter what. Di ba? Yun po yung kailangan ng Panginoon. Kahit anong mangyari, intact yung pananampalataya natin sa Diyos. Kasi ang mga kahirapan pong ito na pinagdadaanan natin, pansamantala lang po ito. Hindi po ito maihahambing sa kaluwalhatian na matatanggap natin sa presensya po ng Panginoon. Kaya nga ho, mga mahal kong kapatid, lagi ho tayong tumawag sa Panginoon. Pangalawa, panghawakan po natin lagi ang mga pangako ng Diyos. At pangatlo, anumang sitwasyon ng ating pambuhay, pasalamatan at papurihan po natin ang ating Panginoong Diyos. Sabi niya nga po doon sa Psalms, na 154 verse 6, sabi po ni David, sa kaluluwa niya, sabi niya pong ganyan, bless the Lord of my soul. Di ba na kailangan inuutusan ni Haring David na papurihan, luwalhatiin, sambahin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanya pong kaluluwa. Di ba? Tapos lahat to ng may buhay ay sumamba sa Diyos. Kapatid, yang hininga mo, pasalamatan mo ang Panginoon. Dahil yan yung ginagamit ng Panginoon para tayo ho ay makapagpuri sa ating Panginoong Diyos. Yan ho yung ginagamit ng Panginoon para tayo po o ibinigay ng Panginoon sa iyo para tayo po ay makapaglingkod ng lubusan sa Panginoon kahit anumang mangyari.
Ganun ho katapat at kabuti ang Diyos sa mga buhay po natin. Kaya mga mahal kong kapatid, pinaka-last verse po, no ho, sabi po doon sa 2 Corinthians, 1 Corinthians, sa 1 Corinthians 6 verse 19 to 20, ang sabi niya po ay ito: ang ating pong templo, ang ating pong katawan ay templo po ng Diyos. Gamitin po natin ito para luwalhatiin at parangalan ang ating Panginoon. Ngayon mga mahal kong kapatid, tayo po yung magdi-decide sa buhay po natin kung ano po ang dapat nating gawin bilang isang mananampalataya. Pero napakahalaga po ng tatlong bagay na yon, na tayo po ay patuloy na tumawag sa Panginoon. Pangalawa, laging panghawakan ang mga pangako ng Diyos, at anumang sitwasyon ng ating pong buhay, papurihan at sambahin natin ang Panginoon. To God be the glory po. Tayo po'y manalangin. Amang banal, makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong biyaya sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lord, nakikita mo po ang laman ng puso ng bawat mga kapatiran namin na kung saan ay nanunood kasama namin sa mga oras na to. Panginoon, dalangin ko po, patuloy po na arukin mo ang laman ng kanilang puso. At higit sa lahat, Lord, patuloy po na makapaglingkod kami na may matapat na puso, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, anumang sitwasyon ng aming buhay, patuloy ka namin pupurihin at sasambahin, O God. Ama, maraming salamat po. Purihin ka nga po, mataas ka, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless po.